Heto yung plant na hinding-hindi talaga nabubuhay or hindi nabuhay dito sa ating munting garden. And then, nung time na nagkaroon tayo ng isang common ng ganito ay ayan at na-try nating magtanim or magkaroon dito sa ating munting ng ganitong klaseng halaman. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so heto guys, at ipapakita natin yung progress ng ating napakagandang Hoya. So heto yung mga plant na naibili natin during araw ng Davao. So nabili natin to sa Magsaysay Park. So tinatry ko lang naman na magtanim or magkaroon nito sa ating munting garden kasi before nung pandemic ay ang dami kong tinanim na ganito guys, cuttings, propagation, after 1 month nagkaugat, tumubo. So nagtry akong magpropa din katulad nito. So nung kalaunan, heto guys yung isa na tinry ko na ipropa yung dahon ng ating Hoya plant. So nung isa nito ay hindi successful, so ang ginawa ko nito ay talagang lahat ng remedyo sa ating mga plant ay ginawa ko. So yan, at naging successful naman po guys. Ito yung ating Hoya Meriti or hindi ko sure yung pag-pronounce ng name niya. And then heto yung isang Hoya Pobicalix. Ayan. At ayan guys, sobrang natuwa ko dito kasi ayan yung ating Hoya at medyo trailing na. Kasi nung mga ilang buwan, siguro nag-a-adjust siya dito sa ating area. Mga ilang buwan to, March ko to nabili, ang then mga siguro within 4 months talagang struggle. Sobrang nahirapan tayo dito sa ating Hoya. So, yan after ng ilang months. So, ayan guys, at ang ganda ng naging resulta at lahat naman na na-search natin na gagawin dito ay ayan, naging successful naman po. Katulad nitong ating isang Hoya. So, yan, at accidentally nasagi ko yung isang dahon nito guys. Sobrang talaga ako, naghinayang ako. And then yan, at naging successful naman po yung ginawa nating propagation, leaf propagation yung ginawa natin. And then ngayon ipapakita ko po sa inyo paano siya ginawa. Ayan, paano natin siya ginawa. So heto, at nakakuha tayo ng isang dahon. So ganito lang ako kasi accidentally na nasagi ko yung isang dahon, and then tinusok ko lang siya guys sa potting mix na ginamit natin. So ito, at nakakuha tayo ng isang dahon. So ganyan lang siya kadaling tanggalin. So heto naman po heto yung mga matured na dahon ng ating Hoya. So itry ko siyang ipropa through leaf propagation. Ayan, and then ito, at ang kukunin natin dito yung mga matured na dahon kasi sayang pag to siya, anong tawag doon, pag nag-dry lang. So kailangan natin ipropa. So bakit ko siya kailangang ipropa? Kasi naman po guys, nakita naman natin dun sa isang dahon na talagang nagkaroon siya ng root. So try lang natin na ipropa through leaf propagation kung maging successful yung ating ginawang leaf propagation. So ito yung isa. Yan yung isa natin na naipropa, and then ito yung gagamitin natin na mga
maliliit na pot. So, yung medium na gagamitin natin guys, ito lang. Yung coco fiber, and then ayan, ginupit-gupit ko na mga coco fiber, and then risal. So, hindi na ako maglalagay ng dito, ng soil, yung compost. So, heto lang yung gagamitin ko na media sa ating leaf propagation. So, try lang natin guys, kasi yung isa naman na ginawa natin, tinusok ko lang siya and then nagkaroon siya ng root. So, heto i-try natin kung effective. So, ayan, magiging happy tayo. So, kung hindi siya effective, ayan, try lang tayo ng try until makuha natin yung tamang pag-propagate nito. Kasi nung binili ko to guys, ang tinuro sa akin ng seller, kailangan nasa nude. Mayroong nude yung ating itatanim or i-propagate. Cuttings propagation, kailangan merong nude. Or doon sa nude. Kasi doon talaga lumalabas yung anong tawag doon, yung bago niyang suloy. So heto, sabi niya, kasi 'di ba before yung isang hoya dahon lang yung tinatanim. So ako i-try ko siya. Try lang natin kung magiging effective na magkaroon siya ng suloy, kasi na itry na natin and then nagkaroon naman siya ng roots. So ang hinahanap natin dito, or ang hihintayin na lang natin dito, if magkakaroon siya ng suloy. So kung magkakaroon siya ng anong tawag doon sa yung magkakasanga. Yan, yung hinihintay natin dito. Kasi meron na, yung tinry natin ay meron na siyang roots. So, ganito lang guys, kadali na itanim yung dahon. So, bunot lang yung ginamit natin. So, heto at hindi naman siya siguro yung maselan na halaman, kasi yung tinuro sa akin ito ng ating seller, gusto ng ating mga hoya dry, and then saka mo lang siya diligan pag totally dry na yung soil. So gusto niya ng dry. And then yung ating mga holly guys ay hindi siya direct sunlight. Nandito lang siya sa shaded bright light lang. Shaded bright light area. Kung saan afternoon sun yung nakukuha ng ating mga hoya. And then hindi ko siya tinanim sa soil, kundi sa bunot. And then, every week, kung meron tayong coco shell, nilalagyan ko siya ng coco shell. And then, fertilizer na ginamit ko dito, guys, ay coco shell lang. Wala pa akong nilagay na synthetic na fertilizer. Ayan. And then, watering, binibigyan ko siya ng rice milk. Yan yung ginagawa natin or cycle dito sa ating hoya. So, ayan, at naging successful naman po yung ginawa natin guys. So, dapat hindi lang siya ma-overwater. Kailangan totally dry bago natin siya bigyan ng water. And then, enough sunlight. Hindi kailangan full sun kasi masusunog po. Turn into yellow po yung kaniyang dahon. And then maganda yung air circulation sa inyong area, kasi pag masyadong mainit talagang masusunog po yung ating plant. So ganyan lang po yung ginagawa natin guys. So ito, at naglalagay na po tayo ng risal. And then siguro pag meron na tong roots,
saka po tayo mag-update sa ating mga plan. So, yan lang kadali guys yung ginawa nating leaf propagation dito sa ating napakagandang Hoya. Dalawang variety po ito. So, never pa po tayong nakapag-bulaklak ng ating Hoya. So, yan pa po ang inaalam natin kung paano natin pabulaklakin or meron bang season yung pamulaklak ng ating mga Hoya. And then yung ordinary natin na or common natin na Hoya dito sa ating munting garden ay ilang beses na po natin siyang nakitang namulaklak. So sa ngayon wala siyang bulaklak, siguro hindi nila season. So yan guys. And then after nito 3 days saka ko po diligan yung ating plant para hindi naman po siguro lumanta or malanta yung ating dahon. So, kailangan muna natin yung kanyang sugat, saka natin ipadry natin yung kanyang sugat, saka natin diligan itong ating napakagandang Hoya. So, isang variety po yung nakuhanan natin ng dahon. At napakahirap pong bigkasin yung mga pangalan ng ating mga Hoya. So, yan guys. At heto at 2 dahon na yung nilagay ko sa isang pot. So, yan guys yung na-propagate natin. Kasi sayang kasi yung malapit na siyang mag-yellow. So, hindi pa naman tayo expert dito sa pagtatanim ng Hoya. Pero, tinatry natin guys na mapadami natin yung ating Hoya dito sa ating munting garden kasi napakaganda po ng kanyang dahon, lalong-lalo na po yung kanyang bulaklak. So, and then sayang naman po kasi hetong mga Hoya natin ay nabili po natin sa isang collector, isa sa mga kilalang collector dito sa Davao. So, nakakahiya naman po na bumili tayo sa kanya ng ganitong plant and then hindi natin maalagaan ng maayos. So, yan, at meron na tayong may pagmalaki sa isa sa mga collector dito sa Davao ng ganitong klaseng halaman. So, yan, at nagawan po natin ng paraan paano natin sila alagaan. So, napakasimple lang pala. Huwag lang natin silang galaw-galawin lagi. Hayaan lang natin sila sa tabi at yan, at magiging maganda po yung ating plant. So yan guys, ang update sa ating napakagandang Hoya dito sa ating munting garden, and that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.